Ika-164 na kabanata. Pagpapatuloy, nakarating na ang grupo sa Zayan, Shaanxi Province. Masigla at maingay ang paligid, abala ang mga tao sa kani-kanilang gawain sa ilalim ng nagbabagang araw. Sa mismong gitna ng abalang lungsod, maringal na nakatayo ang pangunahing sangay ng Dungrim Merchant Guild sa Shaanxi, isang dambuhalang gusaling gawa sa pulang kahoy at laryo. Mula sa loob ng gusali, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas at mariing tinig na bumasag sa normal na daloy ng transaksyon. Hinihingi lang namin ang inyong kooperasyon sa isinasagawang imbestigasyon. Ang sumigaw ay nakatayo ng tuwid, namumula ang mukha sa galit. Samantala, nanatiling nakaupo ang clerk sa kabilang panig ng lamesa. Kalmado ito, walang bakas ng takot, at may bahagyang mapang-uyam ng ngiti sa labi habang walang pag-aalinlangang sumagot. Ahem, sinabi ko ng hindi, dahil dito, biglang napatayo ang kausap nito. At galit na nagsalita habang nanlilisik ang mga mata. Ano, dagdag pa nito na paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na sumuway? Isa ka lang hamak na clerk ng Merchant Guild. Kilala mo ba kung sino ako? Ako si Namgang Changwi, ang ikalawang anak ng dakilang pamilyang Namgang. Ang lalaking yun ay walang iba kundi si Namgang Changwi, miyembro ng Gapmu Squad ng Yongbong Hoi, nakilala sa kanyang mataas na lipad at mabilis uminit na ulo. Ikinumpas ng clerk ang kanyang kamay sa ere, na tila nagtataboy ng isang nakasasagabal na langaw, bago malamig at walang pakialam na sumagot. Mukhang malaki ang iyong pagkakamali. Sa tingin mo ba ganoon kadaling baliwalain ang Dungrim Merchant Guild? Hindi lamang kayo humihingi ng impormasyon tungkol sa aming mga kliyente. Gusto pa ninyong palabasan ng aming branch manager. Napailing pa ito ng dahan-daang nakatingala sa kisame, na tila ba hinarap ng isang paslit na naglulupasay sa sahig. Sa totoo lang, katawa-tawa ito. Kahit pa galing ka sa pamilyang Namgang, isa ka pa rito sa aking harapan na batang walang modo. Pagkarinig ni Namgang Changwi sa mga salitang yun, tila sumabog ang ugat sa kanyang noo. Sa isang mabilis na kurap ng mata, sumugod siya pasulong at marahas na sinunggaban ang clerk sa kwelyo ng damit nito, dahilan upang mayanig ang upuan. Lintik ka. Anong sinabi mo? Sanggal niya, habang halos magdikit ang kanilang mga mukha. Napasigaw naman ang clerk, nanlalaki ang mga mata ngunit may nakatagong kislap ng tagumpay sa kanyang reaksyon. Aba, bago pa man makasuntok si Changwi, agad siya pinigilan ni Chang Sang. Mabilis na sumulpot ang huli at mahigpit na hinawakan si Changwi sa balikat upang pigilan ang puwersa nito. Young Master Namgang, pakalmayin ninyo ang inyong sarili, mahinahon ngunit seryosong pakiusap ni Chang Sang, habang nakatutok ang matalas niyang tingin sa nagngangalit na kasamahan. Tahimik ngunit marahas na napalingon si Namgang Changwi kay Chang Sang. Naniningkit ang kanyang mga mata habang mabilis ang pagtaas ng kanyang dibdib sa galit. Chang Sang, bulong niya sa pagitan ng nagngangalit niyang mga ngipin. Mas lalo siyang nainis habang nakatingin sa kalmadong mukha ng kaharap. Sa kanyang isip, sumisigaw ang kanyang ego na ang pesteng yun na palaging sinasabing mas magaling kaysa sa kanya ang namumuno sa misyong ito, at palaging sinusubukan siyang higaitan. Sa sobrang pagkapahiya at pagkainis, binitiwan niya ang kwelyo ng clerk at sa halip ay marahas itong itinulak gamit ang kanyang siko. Dahil sa lakas ng tulak, tumilapon ng clerk, malakas na bumangga ang likod nito sa pader, at dumaing bago tuluyang bumagsak sa sahig habang nakahawak sa kanyang balikat. Maya-maya, bago pa man magpatuloy ang gulo, bumukas ang pinto sa likod ng counter at lumabas ang isang matandang lalaking nakasuot ng marangyang dilaw na kasuotan. Aba, bulalas nito, kunwari nagulat sa gulo. Pagkatapos ay dahan-daang lumakad palapit, inayos ang kanyang kasuotan, at magalang na ipinakilala ang sarili habang bahagyang yumuyuko. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mapangmatsyag. Ako si Huang Gaksu, ang namamahala sa pangunahing sangay ng Dungrim Merchant Guild sa Zayan. Maaari bang malaman kung sino kayo at bakit kayo gumagawa ng ganitong kaguluhan sa loob ng aking nasasakupan? Habang nagsalarawan si Huang Gaksu, naramdaman ng babaeng kasama nina Chang Sang ang kakaibang bigat sa hangin. Bahagya siyang lumapit kay Chang Sang, hindi inaalis ang tingin sa matanda, at mahinang bamulong. Chang Sang, hindi ba parang may kakaiba? Tumango si Chang Sang ng bahagya, nanatiling nakatitig sa bawat galaw ni Huang Gaksu. Bamulong din siya nang hindi gumagalaw ang mga labi. Akala ko ako lang ang nakapansin. Ang lalaking yun, kakaiba ang kanyang aura.
Malinaw na bihasa siya sa martial arts, higit pa sa inaasahan sa isang taong nasa ganoong posisyon ng pangangalakal. Napatingin naman ang babae kay Huang Gokso, sinusuri ang tindig nito. Napansin mo rin pala. Ang napansin ko naman ay ang naging reaksyon ng Merchant Guild. Kahit gaano kalaki ang kaguluhan sa unahan, napakabilis nilang kumilos para mamagitan. Parang, hinihintay talaga nilang magsimula tayo ng gulo. Nagpatuloy pa siya sa pagbulong habang seryoso at mapanghinalang nakatingin sa mga gwardyang dahan-daang nakapaligid sa kanila. At kahit gaano pa kalakas ang Merchant Guild, kung hindi sila baliw, walang ordinaryong clerk ang mangangahas na bastyusin ang isang kilalang miyembro ng pamilyang Namgang. Sa tingin ko, sinadya nilang galitin si Young Master Namgang upang umabot tayo sa ganitong sitwasyon. Ngunit si Namgang Changwei, na nilalamunan ng kanyang pride, ay hindi narinig ang babala ng dalawa. Sa halip, bahagyang ngumiti ito nang may pagmamayabang nang makitang lumabas ang namamahala. Kapag sinipa mo ang aso, lalabas ang alipin. Kung alipin ang sasaktan ko, lalabas kaya ang amo? Nakangising saad ni Changwei habang nakatingiran ng diretsyo kay Huang Gokso. Dahil dito, biglang sumigaw ang matandang lalaki. Namula ang mukha nito sa kunwaryang galit at itinuro si Changwei. Mag-ingat ka sa pananalita. Pinakitunguhan kita ng may paggalang dahil miyembro ka ng pamilyang Namgang, pero sumusobra na ang Young Master. Ganyan ba ang itinuturo ng pamilyang Namgang pagdating sa paggalang sa mga negosyante? Agad na binalot ni Namgang Changwei ng nagniningas na asul na enerhiya ang kanyang kamao. Ang kanyang mukha ay naging parang sa isang demonyo sa galit. Lintik ka. Naramdaman ng babae ang panganib kaya mabilis siyang humakbang pasulong upang pigilan si Changwei. Young Master Namgang, huwag. Ngunit huli na ang lahat. Sa sobrang bilis ng kanyang galit, pinakawalan ni Namgang Changwei ang isang napakalakas na suntok na puno ng mapangwasak na enerhiya. Bagamat may kakayahan si Huang Gokso na umiwas, nanatili lamang itong nakatayo upang saluhin ang bahagya ng puwersa. Tumilapon ang matanda, sumalpok sa mga mesa, at malakas na bumagsak sa sahig. Napahawak ito sa kanyang dibdib habang namimilipit sa sakit at umuubo ng kaunting dugo. Malamig at puno ng pagmamataas na tiningnan siya mula sa itaas ni Namgang Changwei. Ganyan lang ba ang lakas mo pero naglakas loob kang humarap sa akin nang nakataas ang noo? Matapang ka rin, napaisip naman si Chang Sang habang nakakunot ang noo at unti-unting napagtatanto ang patibong. Bakit hindi man lang lumaban ang isang taong may ganoong kalakas na presensya? Sinadya niyang tanggapin ang ataking yon. Upang hindi na lumala ang sitwasyon, agad na sinabi ni Chang Sang kay Changwei na Young Master Namgang, tama na. Kapag lumala pa ito, hindi na tayo makakapag-imbestiga sa lugar na ito. Sumang-ayon naman ang babae, at agad na sinabi din na tama si Chang Sang. Naparito tayo upang magsiyasat ng tahimik, hindi upang makipaglaban sa mga sibilyan. Mas lalong nagdilim ang mukha ni Namgang Changwei. Tiningnan niya ang dalawa nang may matinding puot. At napasabi sa kanyang isip na paano ninyo nagawang pumanig kay Chang Sang. Isang hamak na dawas ng wudang ang nangangahas na salungatin ako sa harap ng buong Gapmu Squad. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao hanggang sa magputukan ang kanyang mga kasukasuan. Sino sa tingin ninyo ang pinapangaralan ninyo? Huwag ninyong kalilimutan na ako ang pinuno ng misyong ito sa buong lungsod ng Zayan. Sa mismong sandaling yon, bago pa man makasagot si Chang Sang, narinig ang malalakas na yabag ng mga bakal na bota mula sa labas. Bumukas ng marahas ang pintuan ng guild at pumasok ang isang malaking grupo ng mga armadong sundalo ng pamahalaan. Malakas na sumigaw ang kanilang pinuno, isang lalaking may bigete at may suot na opisyal na kasuutan ng gobyerno. Ano ang ginagawa ninyo rito? Lumingon siya sa paligid, tiningnan ang nasirang ari-arian at ang sugatang si Huang Gokso. Nagpatuloy pa ito sa mas makapangyarihang tinig. Maliban na lang kung nababaliw na kayo, paano ninyo nagawang maghasik ng gulo sa Zayan Prefecture na nasasakupan ko, si Taeyang Myeyong. Ang lalaking yun pala ay walang iba kundi ang mismong prefecture head ng lungsod. Si Taeyang Myeyong. Dahil dito, biglang nanlaki ang mga mata ni Namgang Changwei. Nawala ang kanyang pagmamayabang at napalitan ito ng matinding kaba. Sa kanyang isip, napagtanto niyang ito na ang pinakamasamang sitwasyon na maaaring mangyari sa kanila. Nanginginig ang kanyang tinig at bahagyang nauutal ng magsalita. Prefecture Head, ako si Namgang mula sa Yongbongguan ng Justice Martial Alliance.
Kami ay, ngunit agad siyang pinutol ni Tae Yang Myeyong sa pamamagitan ng isang galit na kumpas ng kamay. Tumahimik ka, sino ba ang nagtatanong ng pangalan mo? Alam ninyong nasa ilalim ng proteksyon ng pamahalaan ang mga rehistradong Merchant Guild, pero nagawa pa rin ninyong umasta rito na parang mga tulisan mula sa bundok. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanyang mga tauhan at sumigaw. Ano pa ang hinihintay ninyo? Dakpin silang lahat at huwag ninyong hahayaang makatakas. Habang nangyayari ito, lihim na napangisi si Huang Gokso habang dahan-dahan na tumatayo, sa kanyang isip, alam niyang hindi dapat nangingialam ang mga opisyal at mga martial artists sa isa't isa. Ngunit kapag hayagang nakialam na ang pamahalaan dahil sa pananakit sa mga sibilyan, wala silang magagawa kundi sumuko. Napakunot naman ang noo ng babae at naiinis na sinabi niya sa kanyang isip habang tiningnan niya ang paligid at napagtanto ang kabuuan ng sitwasyon na kapag lumaban sila ngayon. Opisyal na silang ituturing na mga wanted criminal ng buong imperyo. Ang asal ng clerk, ang pagdating ni Huang Gokso sa tamang oras, at maging ang pagdating ng prefecture head ay masyadong perpekto. Para itong planong pinag-isipan ng mabuti. Habang ipinagagapos ng mga sundalo ang kanilang mga kamay gamit ang malalaking lubid, seryosong iniutos ng matandang opisyal, dalhin ninyo sila kaagad sa Xian Prefecture. Ako mismo ang mag-iimbestiga sa kanila sa ating piitan. Habang iginagapos sina Chang Sang at ang babaeng kasama niya. Tahimik na nag-isip ang babae habang pinagmamasdan si Chang Wei na ngayoy mapatla na sa takot at kahihiyan. Sa kanyang pag-aanalisa, kahit sobra ang ginawa ni Chang Wei, walang namatay at hindi gaanong napinsala ang guild. Kapag nagpadala ng opisyal na liham ang Justice Martial Alliance, malamang ay palalayain din sila upang iwasan ang gulo. Ngunit dahil sa nangyari, hindi na nila maisasagawa ng maayos ang investigasyon sa Dungrim Merchant Guild dahil matagumpay silang napatalsik. Habang hinihila sila palabas ng gusali, pasiga silang inutusan at itinulak ng mga sundalo. Bilis! Maglakad na kayo at huwag nang magmatigas. Bahagyang napasulyap ang babae sa kanyang likuran. Nakita niya ang opisyal na may kausap na tauhan ng bangko. Mahinang bamulong ang tauhan, maraming salamat, Prefecture Head. Nakapikit namang sumagot ang opisyal, kung hiling mo ito, madali lang gawin ang ganyang bagay. Napaisip ang babae habang pinagmamasdan ang dalawa at napasabi na gaya ng inaasahan. Hindi ito nagkataon lang. Mula pa noong sinadya nilang udyukan si Namgong Changwei, nakaplano na ang lahat. Dungrim Merchant Guild, tulad ng hinala ng Beggars Sect, tiyak na may itinatago sila. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi kay Chang Sang, sa ngayon, pagkatapos ng interogasyon, wala tayong magagawa kundi magpadala ng liham kay Yang Sabang. Samantala, inis na inis silang napatingin kay Namgong Changwei. Hanggal na inutil. Maya-maya, sumilip ang ilang tao habang nagtatanong ang isang matanda, magiging maayos kaya talaga ito. Napangisi naman ang isa pang matanda. Maayos, mas naging perpekto pa nga ang lahat. Eksaktong sinunod ng hanggal na yun mula sa pamilyang Namgong ang plano natin, kaya mas lalo nitong pinadali ang trabaho natin. Pagkasabi nito ay iniabot niya ang isang supot ng pera. Magaling ang ginawa mo, masayang tinanggap yun ng kausap. Nako, maraming salamat. Hehe. Ilan sandali pa, makikita ang matandang lalaki na paakyat sa isang mataas na hagdan patungo sa ikalawang palapag ng isang marangyang gusali habang masayang sumisipol. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao at kitang-kita sa kanyang mukha ang labis na kasiyahan sa bagong nakuhang yaman. Pagdating sa harap ng isang magandang pinto na gawa sa mamahaling sandalwood, huminto siya, inayos ang kanyang tindig, at magalang na nagsalita ng may bahagyang panginginig ng boses. Maaari po ba akong pumasok, mahal na binibini? Mula sa loob, narinig ang isang mahinahon, malambing, ngunit napakalamig na tinig na tila ba may kapangyarihang magpalamig sa silid. Oo, pumasok ka. Pinaihit ng matanda ang pinto at dahan-daang pumasok. Sa loob ng silid, na napuputian ng usok ng insenso, ay naroon ang isang babaeng nakatayo sa tabi ng bintana. Nakasuot ito ng marangyang sutla at may manipis na puting belo na nakatakip sa ibabang bahagi ng kanyang mukha, tanging ang kanyang mapupungay ngunit matatalas na mga mata lamang ang nakikita. Malamig nitong tinanong nang hindi lumingon. Kumusta na ang mga paghahanda sa ibaba? Magalang na pinag-cross ng matanda ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at yumuko ng mababa bago sumagot. Naikarga na namin ang lahat ng salapi mula sa mga account na ipina-freeze.
aalis na ang mga bagon ng pira-piraso kaagad. Naipareserba na rin namin ang buong likurang hardin ng Jinhoero para sa inyong pagtitipon, at naabisuhan na rin namin ng maaga ang prefecture head tungkol sa inyong pagdating. Tumango ang babae ng bahagya na magaling. Sabihin mo sa may-ari ng Jinhoero na paglingkuran nila ang ating mga panauhin ng buong pag-iingat at walang ingay. Muling tumugon ang matandang lalaki at sinabi na syempre po, mahal na binibini. Walang magiging problema sa gabing ito. Muli namang nagsalita ang babaeng nakabelo, dahan-daang humarap sa kanya. At sinabi na kapag naging maayos ang buong operasyong ito at tuluyan nating naiwasan ang pagmamatsyag ng Justice Martial Alliance, mas lalo pang tataas ang iyong katungkulan sa loob ng Dungrim Merchant Guild. Dahil dito, halos lumabas sa tuwa ang mga mata ng matanda, at napasinghap siya sa sobrang pananabik. Kung ganoon, magiging branch manager na ba ako ng Zion? Sa kanyang isipan, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang napakalaking swerte. Alam niyang wala siyang gaanong kaalaman tungkol sa babaeng ito. Maliban sa ito ay isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ng bagong pinuno ng guild 2 buwan na ang nakalipas. Ngunit sapat ang kapangyarihan nito upang itaas ang tulad niyang dating gwardya lamang. Ito na ang kanyang pagkakataon na mabago ang kapalaran at malunod sa kayamanan, kaya habang buhay siyang magiging tapat sa kanila. Muli siyang tinanong ng babaeng nakabelo, habang naniningkit ang mga mata sa pag-analisa. Sigurado bang walang magiging problema sa mga account na ipina-freeze natin? Magalang na yumuko ang matanda. Pilit na ipinapakita ang kanyang kahusayan. Opo, ang mga account lamang ng mga taong may kaina-hinalang pinagmulan, mga walang backup sa gobyerno, at hindi malinaw ang pagkakakilanlan ang aming ipina-freeze upang walang makagawa ng opisyal na reklamo. Ngumiti pa ito ng mapanlinlang habang nagpapatuloy. Kahit mapansin nilang naka-freeze ang kanilang mga account, hindi nila yun maipapakita ng lantaran dahil sa takot sa pamahalaan. At kahit magsumbong pa sila sa hukuman, wala rin silang mapapala dahil hawak na natin sa leeg ang mga lokal na opisyal. Bahagyang ibinaba ng babae ang kanyang ulo, tila nasiyahan sa narinig. Mabuti, ipinauubaya ko na sa iyo ang natitirang gawain sa gabing ito. Nagulat naman ang matanda nang makitang humakbang ito patungo sa bintana. Aba, aalis na po ba kayo agad, mahal na binibini? Kalmadong sumagot ang babae, at sinabi na naalis na natin ang mga investigador ng Justice Martial Alliance ngayon, ngunit nananatili pa rin ang mga mata at tainga ng beggars sect sa bawat sulok ng Zion. Hindi makabubuting manatili pa ako rito nang matagal at mapansin nila. Pagkasabi niya nito, bago pa man makasagot ang matanda, narinig lamang ang marahang ihip ng hangin. Sa isang iglap, bigla na lamang siyang naglaho sa harap ng matanda nang walang anumang ingay. Napanganga ang matanda, at labis na pagkamangha at takot dahil sa husay ng lightness technique nito na tila isang multo. Napaisip siya kung gaano katindi ang kapangyarihan ng bagong pinuno kung may ganito itong mga tauhan. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagkabigla, napailing siya at napangiti na lamang ng may kasakiman habang hinahaplos ang supot ng pera sa kanyang baywang, dahil para sa kanya ay mas mahalaga ang kanyang ginto kaysa sa anumang lihim ng guild. Samantala, lumipat naman ang eksena sa labas ng lungsod, kung nasaan din ang Merchant Guild. Makikita ang ating bida bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata. Mukhang inaantok habang tinatakpan ng likod ng kanyang kamay ang kanyang bibig upang pigilan ang isang mahabang paghikab. Tamad na tamad ang kanyang buong tindig, tila ba walang anumang pakialam sa gulo ng mundo. Sa kanyang tabi, si Woon M naman ay masayang nakatanaw sa magandang tanawin ng lungsod sa paligid, tinatanaw ang malayo, at Worry naglalakbay lamang nang walang anumang alalahanin sa buhay. At dito na nagtatapos ang ika-164 na kabanata.